Alam ni Bonifacio na dapat na silang kumilos. Nagpatawag ng pulong si Andres sa Kangkong, Balintawak noong 23 ng Agosto. Ito ang nailathala ng Diaryong Bagong Buhay noong 1952 matapos nilang makapanayam si Guillermo Masangkay. 23 ng Agosto, dinaos ang bantog na pagpupulong sa Kangkong. Pagkatapos lahat ni Bonifacio sa maraming kaharap ang lahat ng pangyayari at ang nababalang panganib na usigin sila, ay napaharap ang mungkahing simula na ang paghihimagsik. Sa mungkahing ito ay nagsitutol sina Plata, Brixio Pantas at Valenzuela. Ngunit nang ipailalim na sa botohan ng mungkahi, ang karamihan ay nagsisang-ayon sa pagsisimula na ng himagsik. Sa gayon ay tumayo si Bonifacio at minsan pang itinanong kung itutuloy na ang paghihimagsik. At ang lahat halos ay nagsitugon ng pagsang-ayon. Ipinahayag ng nagkakatipon ang kanilang paghiwalay at paglaya sa kapangyarihan ng Espanya. At bilang katunayan nito ay pinagpunit-punit ng lahat ang kani-kanilang sedula. May luha sa mga mata, sa galak, ang madla ay nagsigawang, "Ligtas na tayo sa pag-alipin! Mabuhay ang kagagawan!" Sa pagpunit ng kanilang sedula, ay nilagot ng mga katipunero ang tanikalang 325 taunang sa kanila ay nakagapos. Ang makasaysayang araw na ito ang tinaguriang Sigaw sa Balintawak. Tunay na demokratikong mag-isip si Andres. Dinaan pa niya sa halalan ang pagpalit ng anyo ng kataas-taasang kapulungan upang maging isang revolusyonaryong pamahalaan. Sa halalan, kinabukasan, muling na ihalal si Bonifacio bilang presidente. Kung kaya't masasabi na ang unang Republika ng Pilipinas ay itinatag noong ika-24 ng Agosto, 1876 sa bahay ni Tandansora sa Barangay Banlat, sa dati Caloocan na ngayoy Quezon City. Napagpasyahan din na ilunsad ang malawakang digmaan sa ika-29 ng Agosto. Ipinaalam ito sa lahat ng sanggunian. Noong ika-28 ng Agosto, naglabas ng madamdaming manifesto si Bonifacio. Totoong kinakailangan na sa lalong madaling panahon ay putlin natin ang walang pangalang panlulupig na ginagawa sa mga anak ng bayan na ngayon nagtitiis sa mabibigat na parusa at paghihirap sa mga bilangguan, na sa dahilang ito ay mangyaring ipatatlo ninyo sa lahat ng mga kapatid na sa araw ng Sabado, ika-29 ng kasalukuyan, ay puputok ang panghihimagsik na pinagkasunduan natin. Kaya't kinakailangang sabay-sabay na kumilos sa mga bayan-bayan at sabay-sabay na salakayin ang Maynila. Ang sino pa mang humadlang sa banal na adhikaing ito ng bayan ay ipinalalagay na taksil at kalawan, maliban na lamang kung may sakit na dinaramdam o ang kataway may sala, at sila'y pag-uusigin alinsunod sa palatuntunang ating pinag-iiral. Ito na ang simula ng paghihimagsik ng mga anak ng bayan laban sa dayuhang Kastila. Ang unang putok ng himagsikan ay naganap sa Pasong Tamo. Dapat sana ang hudyat nito ay ang pagdidilim ng bagong bayan ng Agosto 29. Dahil tinitiktikan na ng gusto ang katipunan, natunto ng Kastila ang pulong sa Pasong Tamo at doon umatake ang puwersa ni General Bernardo Echaluche. Bago sumiklab ang himagsikan, ang Kastila ay may kabuuang puwersa na 18,000 Kastilang sundalo at 70,000 natibong sundalo. Sa panahon ng himagsikan, marami ang lilipat sa panig ng mga revolusyonaryo. Sa labanan sa Pasong Tamo, 100 natibong Gwardiya Sibil ang agad lumipat at sumanib sa puwersa ng katipunan. Makaraan ng ilang oras, umatras sina Bonifacio patungong Balara
at pinaghandaan ang kasunod na atake. Ika-30 ng Agosto, alas 4 ng madaling araw, inatake nila Bonifacio ang Polvorin sa San Juan del Monte at naganap ang tinaguriang Battle of Pinaglabanan. Napatay ang commander ng mga Kastila kaya't umatras ang mga ito sa gusali ng El Deposito. Subalit bago magtanghali, dumating ang 73rd Hulo Regiment ng mga katutubong sundalo sa pamumuno muli ni Itsaliuche. Halos naubos ang puwersa ni Bonifacio. 150 ang patay, 200 ang nahuli, kabilang ang namuno ng pagsalakay, si Sancho Valenzuela, na isang negosyante sa Santa Mesa. Napilitan silang umatras patungong Santa Mesa sa Ilog Pasig. Samantala, patuloy naman ang palitan ng putukan sa Mandaluyong, Sampaloc, Santa Ana, Pandacan, Pateros, Las Piñas, Makati, Parañaque, Taguig at Marikina. Sa makatuwid, ang Maynila ay nasa state of siege. Bagamat hindi nakita ang pagdilim ng Bagong Bayan, ngunit tanaw na ang putukan sa Kamaynilaan, nag-aklas na rin ang mga karatig bayan tulad ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Mariano Llanera. Tanging ang Cavite lamang, ang kay Emilio Aguinaldo, ang hindi man lang kumilos ni hindi nagpadala ng tulong na hinihingi ni Andres sa San Juan. Dahil nasa state of siege ang Kamaynilaan, kinagabihan, nagdeklara ng batas militar si Gobernador General Ramon Blanco sa Kamaynilaan at mga karatig probinsya ng Morong, Laguna, Batangas, Tarlac, Bulacan, Pampanga at maging Cavite upang di na makakilos ang mga katipunero dito. Pinamalas din niya ang bagsik ng kamay na bakal ng Estado. Kinabukasan, ura-uradang nilitis, sinintensyahan. At sa araw ding iyon ng Agosto 31 ay binaril ang 57 katipunerong nahuli sa Polvorin. Binaril naman ang pinuno na si Sancho Valenzuela at kanyang mga tauhan na sina Modesto Rivera, Eugenio Silvestre at Ramon Peralta. Dugo nila ang mga unang umagos sa Bagong Bayan.